Right now, tapos na po yung investigation sa kanya sa TRACOM, and he's already here for GCM, for a General Court Martial. Haharap sa court-martial proceedings si Army Colonel Odi Mongao. Bunso dito nang napaulat na pagbawi niya ng suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Philippine Army Chief Lieutenant General Antonio Navarrete, tapos na ang kanilang investigasyon at hinihahanda na lang nila ang formal na reklamo at gagawing paglilitis. Nahaharap ang opisyal sa kasong paglabag umano sa Article of War 63. Nagbi-meeting pa yung composition. Meron akong pinirman sa composition, and it will be malapit na. It is per Article of War yun. 63. Disrespect. Check ko. Pero talagang doon is yung disrespect to the President. Sa ilalim ng Article of War 63 na nakapaloob sa Commonwealth Act No. 408, maaaring matanggal sa serbisyo o mapatawan ng kaukulang parusa ang sinumang opisyal na gagamit ng mapanlait o walang galang na pananalita laban sa Pangulo, Pangalawang Pangulo, Kongreso o kalihim ng tanggulang pambansa. Nag-ugat ang kaso sa isang social media post kung saan umano ay nagpahayag si Colonel Mongao ng kawalan ng kumpiyansa sa Pangulo at pagbawi ng suporta rito. Bagamat burado na ang naturang post, inamin umano ng opisyal na siya ang gumawa nito. Yes, sa kanya yun. And he admittedly said that ginawa niya yun. Nilinaw naman ng pamunuan ng Army na hindi nila ipinagkakait ang kalayaan sa pagpapahayag sa kanilang mga tauhan. Ngunit binigyang diin na may umiiral na mga patakaran at disiplina na kailangang sundin sa loob ng militar. Those are speculations na pinapatahimik natin. We have our standards as part of the military organization. Yung kay Colonel Mongao, he did his statement disrespecting the President. He is still part of the organization, and ginawa niyang pagbigay na nawalan siya ng confidence. So he has to face this an investigation for this. The due process. Tiniyak din ng Army na mabibigyan ng pagkakataon ng opisyal na ipagtanggol ang kanyang sarili sa ilalim ng due process. Hindi pa tiyak kung gaano katagal ang pagdinig dahil nakadepende ito sa presentasyon ng ebidensya ng magkabilang panig. Sinubukan naming kuhanan ng pahayag ang panig ni Colonel Mongao tungkol dito, pero wala pa itong binibigay na tugon. Nakatakda ang retirement sa serbisyo ni Colonel Mongao sa darating na Mayo ngayong taon. Ngunit dahil sa kinakaharap na reklamo at nakatakdang pagdinig sa kanyang court-martial, mabibinbin ang kanyang retirement benefits hanggang sa maresolba ang usapin. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.